Kamusta mga kaibigan? Welcome to Josh Friends, where faith meets friendship and inspiration is just a conversation away. This is Reverend Migs Ramirez, and today we are joined by a special guest who's ready to share some words of wisdom from your favorite books and songs from Jesuit Communications. This might just be exactly what you need to hear. So, sit back, relax, and let's dive into another episode of heartwarming stories and uplifting messages. Are you ready? Let's go! Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Nina Reyes, isang music teacher sa Tokyo at lead vocalist ng Connection C. Ngayong araw, gusto kong ibahagi sa inyo ang napakagandang awitin mula sa Misa ng Pag-asa, ang Ave Maria, Ina ng Pag-asa. Sa panahong pagkatapos ng Mother's Day, lalong makabuluhan ang mga awiting tulad nito na nagpupugay kay Inang Maria. Bilang isang music teacher sa kindergarten at grade 1 students, nakikita ko kung paano ang musika ay nagiging daan para may pahayag ang ating mga nararamdaman at makilala ang mundo sa mas malalim na paraan. Sa gitna ng kawalan ng katiyak, ganito ang pakiramdam natin kung minsan, di ba? Lalo na nung panahon ng pandemya. Being part of a band and performing in concerts like the Philippine Tokyo Concert Series, I've experienced firsthand how music transforms not just spaces but hearts. Pero iba talaga kapag ang kinakanta mo ay may mensahe ng pag-asa at pananampalataya. Yung lyrics na kahit di namin alam ang gagawin, lalo kung daay napakadilim. Ito yung naramdaman ko when our concerts were canceled and nag-shift online ang teaching. Pero gaya ng sinabi ng kanta, dahil sa'yo, nababatid namin ang Diyos ay kapiling. Sa Japan, kung saan malayo sa pamilyar na tunog ng Pilipinong awiting pansimba, kapag kumakanta ako ng mga awitin tulad ng Ave Maria, Ina ng Pag-asa, para akong bumabalik sa aking ugat. It connects my faith, music, and culture across borders, bringing comfort and hope. Para sa mga choir members at music ministers, ang Misa ng Pag-asa Songbook ay isang mahalagang tool. Hindi lang ito koleksyon ng mga kanta. Ito ay paraan ng pagdadala ng pag-asa sa bawat komunidad. Kapag ang isang choir ay kumakanta ng Ave Maria, dinadala nila ang mensahe ng pag-asa sa bawat nakikinig. Dito sa Tokyo, tinuturuan ko ang mga bata ng music at movement. Nakakamangha kung paano nila nararamdaman ang tunog at rhythm kahit hindi pa nila lubos na naiintindihan ang mga salita. Ganyan din tayo sa ating pananampalataya minsan. We sing and pray even when we don't fully understand, trusting that our songs carry our hopes to God. Sa mga panahong mahirap, kapag tulad tayo ng lyrics, sa gitna ng pagdurusa, di mag-iisa, kung ika'y kasama, mayroong pag-asa. Maaari tayong umasa kay Maria at sa kanyang anak. Bilang music educator at performer, nakikita ko kung paano ang mga awitin sa Misa ng Pag-asa ay nagbibigay ng bagong lakas sa ating liturhiya. Para sa mga kagaya kong naglilingkod sa simbahan sa pamamagitan ng musika, ang songbook na ito ay kayamanan na nagdadala ng inspirasyon at pag-asa. Kapag naririnig ko ang simpleng refrain na Ave Maria, naalala ko kung gaano kabisa ang simpleng mensahe ng pag-asa, lalo na kung ipinapahayag ito sa pamamagitan ng magandang musika. Let us journey together in hope. Journey with us with books and songs. Visit JustCom exclusives sa justcom.ph/Josh. Hanggang sa muli, Ave Maria, Ina ng Pag-asa.
Maraming salamat, kaibigan. That wraps up another episode of Josh Friends. I hope today's reading touched your heart and gave you something to reflect on. Remember, you can find the full text of what we shared today, along with many other inspirational resources, at the JustCom online shop. Until next time, this is Reverend Migs Ramirez reminding you that you are never alone on your journey of faith. Paalam at ingat, mga kaibigan!